Hello guys, nandito tayo ngayon sa bukid kahit nakasagsagan ng init. Gusto ko mapalitan na yung mga namatay na kalamansi ko dahil sa grass cutter nung hinahire kong taga grass cutter dito. Marami kasi namatay. Sana yan. So kailangan ng palitan. Kailangan ko siyang palitan para hindi sayang yung panahon na nakatenga. Sayang. Dry na siya. Ayun yung nangyari oh. Tinatamaan ng nylon ng grass cutter. So nabalatan yung buong kalamansi. Yan yung buong puno. So yan ang cause ng pagkamatay ng puno ng kalamansi na to. Pero di bale, kailangan na lang palitan. Diyan na yan. Ngayon talaga pagka walang concern yung nakuha mong taga linis ng bukid mo, hindi nila alam or sadyang ayaw na lang nila maging concern. Marami namatay dito sa kalamansi ko, siguro mga 80% nung pangalawang tanim ko dun sa baba is namatay. So kailangan ko na naman magpalit. Yan ang puhunan na naman, hindi nila alam. So guys, palitan ko muna to. Palitan na natin. Sayang ito noon. Ito mga to 1 year na eh. So nagpo-produce na ng bunga. Yun nga lang talaga sinira nung taga grass cutter ko. 1 year ang kalamansi. Pwede ka na mag-harvest eh. Kailangan mo lang talaga ng matinong tao, ng mga kasama sa bukid. So kung ito mapapansin nyo, hinukay ko na siya by slope. Medyo nilalimang ko na rin para hindi na kailangan ng na mag-rehire ulit ng tao na maghuhukay yung paligid niya para sa patubig. Hindi na kailangan ulit na hukahin pa ulit na by slope na gano'n paglaki niyan. Yan, nakaabang na po yan. Mabuhangin naman itong lupa natin, so hindi magtatagal yung tubig dyan, so okay lang. Yan yung diskarte ko ngayon. Hindi na yung tsaka paglaki tsaka lang siya i-slope or lalagyan ng parang kanal sa paligid. So yan, nakarekta na yan. Hindi ko na kailangan mag-rehire ng tao ulit para maggumawa nun para sa akin. Lalo na wala na naman ako dito. So ganyan lang siya. So tatabunan ko yan gamit ng lupa dito sa gilid, so magkakaroon siya ng kanal sa buong paligid niyan. Tabunan ko lang. Diligan na rin natin para may pondo ng tubig sa ilalim. May tubig na siya. Dito sa gilid ko naman kukunin yung pantabong ko sa kanya para magkaroon ng slope tong butas. Yan guys. Yan. So hindi ko na kailangan doblehin pa or mag-hire ulit ng tao dahil meron na yan. Kagaya nito mga nauna. Yan, nag-hire ako ng tao para lagyan ng ano tawag dyan, parang kanal sa paligid para sa tubig. Mas tipid kasi yung ganitong pamamaraan pag nagpapatubig ka, lalo na water pump lang na sa yung maliit na gamit ko. Kapag napuno ng tubig yan, hindi mo na kailangan i-flood yung buong area para maputubigan na yung mga kalamansi. So yun ang ginagawa kong technique ngayon. Yan. Napakainit guys. Sobra. So tutuloy ko lang po to. Update ko na lang kaya.